Sa radyo mo. Ang musunod na programa ilang debate usa ka binaya. Ang mga pulong ug una na pagaliwatan sa nagdumala nini, iyan lamang ug walay labot ang mga kawaning ug pagdumala ning sibihan RMN Iligan. Igala, kumusta mayong buntag? Welcome sa atong tulumanon sa atong programa, ang kalambuan sa Sangguniang. Kini mga lagas kahinan si Councilor Ariel Parinio Anghay o si Councilor Bayani Ariola. Salamat kayo sa inyong pagtumay karong butanga gikan ta sa alas 8:30 ngadto na sa alas 9 sa buntag. Unya gituyo ni nga programa yan sa atong mga sakop sa Sangguniang Panglungsod sa atong pinalangga nga Vice Mayor, Vice Mayor Roderick Marso Aron sa paghatag kanato o gatin-awan sa mga programa o mga mihuras nga naa sa Sangguniang Panglungsod aron nga nakbayan sa Iligan, mahatagan usab og kahayagan brad sa mga kanunay natong mga pagpaningkamot alang sa kaayuhan sa katawhan. Gituyo sab kani nga programa ni Lone District Congressman Vicente Bar Belmonte aron sa pagpadayag sa mga nasangpit nga mga issue, mga programa, mga mihuras, mga kalambuan sa legislative body, no, labi na diya sa atong ubos nga bahay balauranan sa Kongreso, mga kaigsunan. Karon tang butaga yan naka-schedule ta nga maka-interview sa atong pinalangga nga Congressman Vicente Bar Belmonte. Apan nag-text sa kanato nga ugma nala next week na lang. But equally gapon, no, kay competent gapon ning mahimo natong bisita karong butaga ang atong pinalangga nga Vice Mayor, si Vice Mayor Roderick Marso. So nasa tong linya karong butaga yan, daghan kay nga mga issue. Una sigurong issue bahin aning yang pagpahayag, no, ayang statement bahin aning pag-adto, no, sa atong mga sakop kay nahimo maning sumsuman ko sa kahanginan, karadyuhan, kinilagay nga pag police blatter, pag-adto sa atong police precinct number 5 tungod kay doon lagi kunoy hulga sa kinabuhi. Sa laing bahin brad, no, ato sang gipasalamatan ang kaganina brad naminaw man pud sa programa ni Kuya Ramil Imborong o giyang na-interview kaganina ang atong former city councilor, no, Councilor Providencio Boy Abragan Sr. o nadunggan nato ang iyang pamahayag nga klaro og tataw kaayo, isip usa ka abogado ug usab ka magbabalaod sa dugayng panahon haliti na sa pagserbisyo sa katawhan sa Iligan. Experience wise dumiya si Kagawan Abragan, Councilor. Og maayo kayo yung pagka-explain kaganina brad, no, nakita nato nga angayan gyud nga dapat lang ang mga membros konseho gumikan sa maong statement nga gipamahayag ni Attorney Tomas Kabili nga moadto gyud ngadto sa presintuhan sa pagpablatter. So salamat kayo ni Councilor Boy Abragan Sr. Naminaw karon sa kanato yan. Yes. Salamat kayo, no, si Nung Boy, Attorney Boy Abragan. Kay ang kani manggong issue, ha, no, agig backgrounder naka-standby naman siguro si Vice Mayor Marso. Anyway, agig backgrounder mga kaigsunan, kining issue nagsumikad ni sa dihang adunay usag ka sworn affidavit, dunay usag ka sworn statement. Ang atong kani city legal officer nga si Attorney Tomas Kabili, no, Attorney Tomas Ong Kabili. Doon na siya usag ka affidavit complaint. Unya diha sa iyang pinirmahan gipanumpaan nga sworn statement, nagkapatig dito yan nga adunay pagpanghulga sa seguridad sa atong mga opisyalis sa syudad sa Iligan, labi na sa katong gitawag nga mga media critics and political adversaries referring to all LP officials, no, tanan nga mga LP officials. Klaro mong gud diha brad. Naamang gud din hagyod nga gikan gani naagyod gani na mention ang ngalan ni Congressman Bar Belmonte. Dimension ang pangalan ni Congressman Belmonte. It al. Pasabot kung kinsa to mga LP officials o Liberal Party officials apil nining giingon nga i-eliminate. Na-apil ba si Congressman Bar Belmonte o kuan pa-blatter pod? Sa dihang iadto ta didto, gipakita nato ni sa atong kapulisan, of course na mention man ato maning gibit-bit didto. Gibit-bit mo ni sa atong maabtik nga Vice Mayor. Isatan maganindas ka kuan no? So giapil dito sa listahan nga giapil sa paghulga o gihulga. Githreaten nga eliminate, eliminate meaning kill, matud pa diri sa statement, so statement ni Attorney Kabili. Attorney Kabili man yung statement. Yes. Dili man ni ato Ato lang nang gibasihan brad. No, wala ta nagingon nga unsa ba na basta kay ang ato
tungod kay dunay statement unya sinumpaan man na Brad. Sinumpaan Unya yan eh. gawas pa dili lang kay basta-basta na nga sulat, dili lang kay basta-basta na nga gibuhat kay ngano, gipadala pa na ngadto sa office of the national president ang atong presidente sa nasod. Unya besides, abogado ni siya Attorney Tomas Cabili. Oh. Kay bao na siya sa limitasyon niya kung unsay tinuod o unsay dili. Nakuyog man nato na during the last kuan ba no 2010 man tingali tong election or 2007. Seryoso ni nga tao, Brad. Seryoso niya Dili tao. siya ingon nga magkomedya-komedya. Unya Kani yan di gini komedya. mao gani gitawag Gipatawag do na nimo. Yes, of course. Gison do na. Subscribe na nimo sa usa ka abogado sa notary public notary public. Unya ang yan pa kani kung nagbugal-bugal siya, nagtumo siya, pwede mo na siya pailag kasong perjury. mo lang Isa. Anyway, atong ma-interview na sa atong linya si Vice Mayor Roderick Maso. Vice Mayor, good morning. May buntag ni mo Yel, may buntag ni mo Councilor Ariola, May buntag guys. Siligan, ni Adris Kanginan, may buntag po sa atong mga pinanggang tigpaminaw ni nga programa. Ano kang itawagan Vice Mayor Maso para at least ma-interview ka na mo nato at least masayod ang ato mga katawan bahin sa mga sirkumstansya sa dihang nagsesyon ang mga sakop sa guniang lungsod di atong adlang Martes o niya nag-resist kan yun kami anto sa Police Precinct number 5 o nagpa-blatter. Nahimo maning issue mag-us kanginan karong mga panahona o gihapon sa ato mga social media site sa Facebook o uban pa nangita na sila unsay mga sirkumstansya ni Vice Mayor. Hello, ang naitabo maganda ni para kayo sayuran sa tanan, nakakuha kitag kopya sa transcript sa kasong i-file ni Attorney Tomas Ong Cabili ngadto sa Office of the President. And then one of the statements in the transcript, I think up to section 19 man siguro to, which is very alarming. Itungod ka sa usa ka revelasyon in that statement nga nag-isgot sa usa ka meeting nila ni Attorney Cabili, Mayor Regencia, and Monsignor Jimar Vera Cruz dito sa konbento sa Corpus Christi. Din i-state ni Attorney Tomas Ong Cabili nga nagsulti ang atong halangdong mayor na sayon ra kayo niya pag-eliminate ayo dili kay ko ano or meaning to dito i-close in parenthesis Meaning kill. Ibutang ko rin meaning kill. kining mga media critics niya, mga political adversaries sa mga samas mga LP officials, Congressman Belmonte et al. And other critics, no? Kay sigon pa dito sa statement, dili na magwanta ni sa pamilya, sa atong halangdong mayor, criticism sa media. So, mo kala pagkakita nato dito, dili man maayo paminawon, dili man maayo basahon, dili man maayo lantawon, usa man kini ka statement o makahatag ka nato og balda sa atong kinabuhi kay gani Brad, kinigong kinabuhi Brad, this is a serious thing, no? Dililhon kayo. Kinabuhi, any threat to our life is something serious. Joke lang gani, masuko maganita. Nga kanang himuog komedya nga atong kinabuhi, labi na if it is life threatening. Kini man ganing mga hungihon, di ba? Kini man ganing mga tabi-tabi, threatening our life, react man gani kita. How much more kining usa ka sworn statement nga nag-isgot sa usa ka statement nga life-threatening. Samot na gyud kita. Di ba? So, wa man tay daotang una-una. Ang ato lang gibuhat, mao nga let it be on record that there is this statement, no, in this transcript nga gasulti ni anak. Na na-appeal kitang mga LP officials dinhi sa Dakbayan Siligan. Ingon pa ni Atty. Sumaoy nga ang executive assistant sa Buhatans Mayor nga binata lang ang gihimo sa atong Vice Mayor o sa atong mga sakop sa ganyang panglungsod tungod kay nagpa-police blatter kini.
Abinin mo, Brad, when our life is at stake, is in danger, dili ka na binata. Papaman, sa iyahang kaugalingon, kung dunay threat siyang kinabuhi, binata ka na, ihadapot ka na. Tinuod na, no? Kay dili ni basta-basta nga ang kinabuhi ng good Vice Mayor. Pastor, Ang kinabuhi kas ara na mawala, wa na di na mabalik eh. dili ka na usa ka tiaw-tiaw. Hinumduman na to ang atong kinabuhi, nining kalibutan na isara. Isa ra gyud. No, nga atong gigamit sa atong pagpanerbisyo, sa atong pamilya, sa katawhan, ug labaw sa tanan sa atong labaw nga makagagahom sa Ginoo. Ako lang kuhaon ang imong statement, Vice, nga tungod aning matawag na to, kay mga gasige mong ang pangutanang uban, labi na katong maminaw sa radyo, maminaw sa mga makakita sa Facebook, ug uban pa nga, wala bagyoy kana bang attend, wala bagyoy meeting, wala bagyoy caucus, wala bagyoy panagtagbo, meeting of minds sa atong mayor, sa atong vice mayor's office o sa legislative. Aron man tagbo na mahuman na nito na. Wala ba kita tanan nga may usa ka resolusyon nga gipasar ang nagkalaing-laing membro sa atong Sangguniang Panlusod kabahin sa upahimo dunay usa ka caucus o pagkahimuon Executive Legislative Caucus. executive and legislative agenda will be discussed so that we will know the direction of the city of Iligan, where the Sangguniang Panlusod plays a very important role. Importante kayong role sa Sangguniang Panlusod because it is the Sangguniang Panlusod who will be authorizing, okay, who will be passing ordinances in relation to the direction that we will set for the city of Iligan. Diba? So, kay bauman mo, kay bauman ang tanan, wa magkikini mahitabo. So, Sa pa wala gyud gisanong ang hangyo. wala gyud mahitabo ang atong i-request, no? Wala mahitabo ang katumanan niini. No, nakita gibuhat sa tanan, no? Sa Sangguniang Panlusod ang pagduol sa mayor pinaagi sa mga resolusyon. Gani pa di one best example, iliman katong atong resolusyon. Resolution to have an executive and legislative caucus. Hindi lang kato mo isa ka guwapo nga ehemplo sa pagpalingkamot sa Sangguniang Panlusod to reach out. The resolution of our first councilor, Honorable Atty. Providencio Alcantara Abregan, nga nag-ingon requesting the mayor to reconstitute the Peace and Order Council. Kay komitiba makini ni Councilor Bong Abregan. Which is embodied by the Republic Act 7160, no? A special body. This is a special body which should be reconstituted. Hangtod karon wala pa na ma-reconstitute. So that the Peace and Order Plan of our city director, the Peace and Order Plan of our city director, and the possible peace and order expenditure of the administration can have a resolution approve the peace by the Peace and Order Council so that it can be incorporated in our regular annual budget that we will be making in for 2014. Pero wa man kini mahitabo. Unang wa gyud po'y peace and order effort expenditure nga nahilatin sa atong appropriation ordinance sa atong budget for 2014. Wala gyud dito, unang wa po kita'y basihan pag-compute sa supposedly ihang Intelligence fund. CNF, no? Confidential and Intelligence Fund. Tungod kay wala niya ma-reconstitute ang gipangayo ni Councilor Abregan ug Sangguniang Panlusod nga gikinahanglan i-convene o i-reconstitute ang Peace and Order Council. Tinuod ka na, Brad. Wa gid niya ma-reconstitute, so wa gid na ma-outline ang peace and order efforts which will be our basis in the computation of the confidential and intelligence fund that the mayor will maintain if ever he has the approval of the president that he can maintain a confidential and intelligence fund. Guys, during the time panday pa para sa umaabot na 2014 annual budget,
Doon naman may panahon nga kanang personal nakigistorya gyud kaniya or kaha siya nakigistorya nimo nga unsaon ka ni nangayo mo siyang tambag o kaha pamaagi nga diin Well, before, no? magiyahan siya. Sa first week sa administration niya, doon ay mga middleman, istorya o sa pagabuhaton, I really emphasize the importance of the President's approval. Considering that he is a newly elected chief executive of the city, he must secure the President's approval, especially in the maintenance of the confidential and intelligence fund. Tinuod yun ang gisulti guys, kaya mo man na gani karon ang nadawat nga bag-ong di man na opinion, review letter, no? Ang dinawat na ito, ang review letter, BBM. gikan sa Department of Budget and Management, bisan pa, in spite sa atong gaingon nga wala pa presidential approval, nag-appropriate mo kita bisan gamay na lang sa iyang CNF. So pag-appropriate na to sa iyang CNF, no? Bisan gamay ato lang yung gisulod dito, baka man musugot ang DBM nga kini workable for Iligan. Pero ningon ang DBM, it's not workable because we did not present the presidential approval for the maintenance of the confidential and intelligence fund. Dili ang mga loyalista sa ato mayorihin siya miingon na sa mukha lang yun ang mga sakop sa ng pangungsod, nangita lang yung bikil. Dili siguro na mauna, kamot lang yun kita nga mutabang sa atong mayor para ang iyang gikinahanglan will be mahatag nga in accordance with the law. Nga magsubay kita sa balaod. Kaya inumduman na to, dili rabia kita mo'y tao nga nagmonitor sa transaksyon diya sa siyudad Siligan. Doon ay Commission on Audit. Doon na gani findings sa Commission on Audit nga katutarang mga ipang-withdraw na confidential intelligence fund, ugwa kato'y proper support, it should be reverted to accounts receivable, not advances. Accounts receivable from the persons who advances this funding. So receivable gikan kanila, and they are mandated by law to return the money if it is a receivable. Kung advances, they will liquidate. The difference between advances and receivable for accounting purpose, ang advances you have to liquidate. Receivable, you have to collect the money. Diba? Una'y diferensya sa duha. Dili magbabasag. Pag ingon sa memorandum sa COA, paingon sa accounting department, ang gibuhat sa chief accountant is to reverse, to reclassify. I-reclassify niya advances to officers and employees for the confidential and intelligence fund advanced by these executives to accounts receivable. Okay, it's no longer for liquidation because there is no approval of the President, but it is for the government to collect from them in cash the receivable that the government has from this executive. Dito sa kabag-o sa ato mayor sa pagserbisyo sa City Hall, with all these things, kay mo baka siya ni Vice Mayor? I think the memorandum of the Commission on Audit representative diri sa atong syudad has reached the mayor. Maayon ta no kung naayo nakahatag og insaktong advice sa iya nga maugid ni ang mga requirements nga dapat niyang buhaton no. Kay naman ni proseso man ning pagpagserbisyo sa gobyerno o gilabi na gyud when it comes to financial matters, dapat i-comply gyud ang tanang requirements. Actually sir, ang sangguniang palusot aning kamot kayo in so many ways. We can guide, we can help the present administration so that we can come up, we can produce what is expected from us by the constituents of the city who voted for us last
May election. Doon yung mga ingon pa nga mga issue, labi na sa mga loyalist gihapon sa mayor. Anyway, madunggan na magunato ni at least gikan yun sa imo ha, Vice Mayor, ang hindi mapangutana nato ug matinawan. Preoccupied kayo ang City Hall karon sa away-away, murag nalimtan ang kalabuan. Is it true? Actually, Tinuod na. ang gyud ko mga away, and you never hear from me, no, on air criticizing anybody in this administration. I am only there to work for the people. Mora ba gina? Itrabaho lang nato, nagtrabaho lang ta sa atong dapat trabahoon. I you never hear. Di ka makadungog nato criticizing. Because it is my principle. I rather help, no, guide, no, work, rather than make criticism. Because criticism for me is unproductive. Helping, cooperating, working is more productive than criticizing. Sa imong kabahin, Vice Mayor, kanus agyud ang katapusan imong mahinumduman nga nakigistorya ang mayor sa imuha, especially when it comes to mga importante nga bato. Katapusan ito ang katong nahitabo nga flag ceremony. I think you were around that time. Nanitog kita, naghatag kita og plaque of appreciation or commendation or something like recognition to some of our visitors. That was the time I was even asking Kung sa patulong bulan, Vice? sa yato sa kuan katong mga motorcycles para sa mga konsyel sa Sangguniang Palusod kay wa magkikinilay service ang atong mga emissaries to the different barangays. Wa service, that's why we have to maintain so many liaison officers. No? Wa service makalpi dito. So the most that we can do is to have it delivered through text messages to our liaison officers, no, who we assign in the different barangays. So, kapag rason sa mga motorcycles, but the PAC resolution was not signed by the mayor. I don't know what is his reason, but he said to me, tanaon niya, doon na magoy mga rason. I don't know, sa pagpasabot niya, but until now, wag ka to ma-pirmahe ang PAC resolution para gyapon dito. So, I don't know how to acquire, no, motorcycles for the different councilors. Kanang motorcycle nga gingon ni karon nimo, Vice, asa man gikan ang budget niya na? Actually, that kanang budget niya na is appropriated last 2013. It is a capital outlay, so it is a continuing appropriation until such time that the chief executive will sign the public solution. No, kung ano pa yung kanima acquire. Kani kagahapong adlaw diha nakatong ni daog sa pagpabid niini. Hasta ang air condition nagkikinanglan nato dito sa opisina sa mga konsyal. Ang opisina sa Sangguniang Palusod pero dito sa second floor o mga tumangani, mga primangani mga konsyal dito, mandaro ni mong aircon, di yun kayo andar, init yun kayo. Unang palit kita og air conditioning unit. Wala ko na pirmahe. Pero unfortunately, ang back resolution again was not signed by the chief executive. So, diligin na ito, mapalitan air condition ang atong second floor. Vice Mayor, Unit, nanang air conditioning unit, ready for delivery. Pero ako may back resolution, nagipirmahan. Nung ipapirmahan, so it's denied, no? Unya na po, no? So, sa rason. Vice Mayor, yes, this is too much, no? Grabe na kayo. Dito vindictive ang atong mayor o kini bang maminumtanon kay ang travel order sa Vice Mayor Sangguniang Paglungsod wala pirmahe. Dili siya mo pirma. Ang procurement diha despite naggikan sa Vice Mayor's office Sangguniang Paglungsod ang budget dili niya pirmahan. O maglikay-likay dili gid siya mo pirma. Ug uban pa nga mga ang casual employee sa Sangguniang Paglungsod gusto i-transfer ang jurisdiction ng Vice Mayor. With all these things, kanilang tanan, kagrabe giipit kung inana ang kanambang paghamit na pospulong, do you think na-vindictive kaayo ang atong madinumtanon kayo ang atong mayor sa Sangguniang Paglungsod nga to the extent nga bisan pa wala siya authority diha sa Sangguniang Paglungsod ministerial lang siya. Do you think inani yun ang iyang kahimtang?
Aron gyud masayo ang ating mga katawan kay ang projection magud sa katawan karon nga ang sangguniang panglungsod, gidaog-daog ang mayor, ang sangguniang panglungsod ang vice mayor, gibuli ang gibuli ang mayor, di man ito karon bago naton gibuli, gidaog-daog ang mayor. So dili ba inana karon ang hulagway kay ang sanggunian diay moy gibuli. Nalgo ba ba? Balik na di ay. Sa tinuod lang, Sir Ariel, kung tanaw din mo ang actual scenario, ang sangguniang panlungsod, mugi nagidya sa kahimtang sa imong gisulti. Madisbintaha. Nagid ang kahimtang sa sangguniang panlungsod, in spite of all the things that it is doing for the mayor. Ano na po, we're doing something for the mayor because we are guiding him of what to do. Na everything should be in accordance with the law. Na di po siya mapahamak. Na kung iyang i-violate ng balaod, then dili na po na atong responsibilidad. But at least in the sangguniang panlungsod, we have stated, we have done what we should do in order that all the directions, what transactions are done, where transactions are entered into, can be something that is legitimate, no? So yun na, kung kani atong gibuhat. Unsa may In spite of that, mo kini atong kahimtang sa sangguniang panlungsod, well, the right word na imong gisulti, mao gyud kanay kahimtang sa sangguniang panlungsod. Kini nang gud Brad, Vice Mayor, it boils down to communication, no? Wala man ko klarong communication gyud between the Chief Executive o kung naaman kini lang mga pipila, like for example kining Chief of Staff sa Mayor na usahay, grabe na kayang mga pagsaad nga mo himo siyang tabang nga aron na maka-communicate ang Mayor o sa sangguniang panglungsod. Pero katong bitong pagtungkol nato kanina isip ko sa Chief of Staff, imo na siya daan nga maningkamot din siya nga iyahag yung itulayan ang sangguniang panglungsod ng Mayor. Pero hantod karon wala man na mahitabo. Sir, abili mo, upot yung lang taon, grabe naman gid siguro ang maningkamot sa sangguniang panlungsod. Ang ako po, sir, na if we discuss things, it should be in the presence of everybody. So that everybody can contribute good ideas on how to implement a project, on how to make the direction a realization. ganang mahadlok man. Lisod na po kaayo wala ang mga konsyal. Let us remember, it is the members of the August body who pass the resolution, who approves the resolution, who deliberates the resolution during the session. Yes, that is the authority of the sanggunian. Is only a manager, is only a presiding, is only somebody who manage the sangguniang panlungsod para ma-discuss appropriately, responsibly ang mga agendas, issues na naadiya sa agenda, di ba? So ako, tabang ako niya, but the final body who will approve, who will deliberate and approve and evaluate the agenda, the issues in the agenda are the members of the sangguniang panlungsod. So inana ang pamaagi. What was decided by the sangguniang panlungsod, confirming that it was properly deliberated, confirming that majority of the members of the sangguniang panlungsod approved based on the proof that we have in the transcription of the minutes of the session of the sangguniang panlungsod. Wala lang siguro gyud mo masabti Vice Mayor kung unsa gyud ang kinatibok ang papel, kinatibok ang rules sa sangguniang panlungsod. We are co-equal bodies sa executive department, di ba? Tinuod ka na. Dili mo ipasabot nga ang tanan gusto nga mahitabo sa Mayor, pwede na niya mahimo nga walay approval sa council. Dili na po ni military organization, dili na po ni police nga pangingon nga we first before you complain. Dili na po na mao kay City Hall naman ang atong gisudlan, gobyerno naman atong gisudlan, dili naman ni police. Mao man siguro man duha di ana, no? Nga diha sa sangguniang panlungsod, wala gyud ko sulti ka ninyo nga muna'y buhaton. Ug unsay inyong maabot nga desisyon inyo nga kana. I never interfere, no? Because it is your rule, it is your responsibility. I never dominate
No, I never asked a councilor that let us do this and that. But it is the majority who decided in favor of what the majority of the members of the Sangguniang Palusot believe what is right and in accordance with the law. Magkalalis pa man gani ang uban diya. Di ba? Dunay debate pa, magdebate pa, but at the end of the day, kinsa ang majority mo prevail. Kung sa'y mauyunan, kay mo may balaod, mo may atong house rules ba? Kung sa'y mauyunan sa kadaghanan, mo ginaang mo prevail. Ako, wag yung ko'y mahimo. Kung nagkadaghanan, namaw ni siya. Kaya ang sa... Ikaw naman ko nga breaker sa tayo. Mauyun. Manager and breaker sa tayo. Wag yung kita'y mahimo niya na. Well, biyaan ta ng mga inana vice. Magkuhan ta kay mangutana ang ato mga constituents, mangutana ato mga katawan. Kumusta na ang Sangguniang Panlungsod despite aning matawag natong wala maayong walay komunikasyon sa atong executive department, bahin atong mga, of course, katong bag-o o kining lantaw sa atong mga katawan na Robinson. Kumusta naman to? Okay, mo ito ipaamot. Source, final man ang ilang kuhan. Ang deed of sale o deed of absolute sale, side naman. Pero ni kay Karya? Ano mo, ang area sa price, ang mga tao diya, katong na maligyag tanong, has relocated themselves dito sa kilid sa National Steel in anticipation with the construction of the Robinson's Mall. No? So mall ni siya, mall. Price diya, dili na sa price ko dili sa Robinson's. And then, I think all the tenants in that area are made to vacate and are started vacating. Di ko lang ko kumalog pero sa itong extension. I think there is an extension. Kaya supposedly by February 14 or 16 last month, wala na sila diha. No? So, I believe Robinson's is now, ang katapusan ng mga istorya, nag-ingon sila nga magpatapang sila sa ubang requirements. Inko, don't worry, when you are in illegal, rest assured, kung muduol ka mo sa Sangguniang Palusot, we are ready. So that's why Councilor Frederick Xiao is regularly coordinating with Robinson's on how to comply with the different requirements and how to avail with the incentive that the City of Iligan would extend to investors like Robinson who has put in investment amounting to more than 500 billion pesos. Vice Mayor, mangutana ta para mahulagwa yun nato kung unsa ni kadako og investment ang Robinson Mall. No? This is a Robinson's Mall. Pila ni ka-ektarya nga luna sa yuta nga ilang planong tukuran sa ilang Robinson's Mall? Ang area sa price na ilang ipalit is about 7.6 hectares. 7.6. Put in about 562 million pesos. And the area of 7.6 is bigger than Kitkay of Cagayan. Napunta na sa Kitkay, no? Sa Cagayan, kanang 7.6 hectares. Kada tayo, and I don't believe that Robinsons will just put in a makeshift building for a small business. Ilang Ako, butang kag 562 million. Mana ilang palit sa yuta? Nimo, yung actual investment, just to recover your investment in the area. So, the total investment of Robinson, sa akong estimate, dako ka na tayo. Millions na, It's not 1 billion. It's not only 2 billion. It's not only 3 billion. It is something that would capture the market, considering that they will be the biggest shopping mall to be operating in Iligan City. Yes. Wapo po kayo ilang location din ha, kaya ang mga tao sa Lanao, instead of going to Cagayan de Oro, dili na lang sa Iligan. Hindi ako nakita, based on our initial discussion, before I have initial discussions after the election, kaya kapadayon makita working on this particular project, based on our discussion, what really made them decide to invest in Iligan is that most of the populace in Cagayan are coming from Iligan and Marawi City. So, kung nga kadako, business competition man siya, negosyo man they want to capture that target. Nga dili na mabot dito. Kaya dito saturated namang market, no? If they can offer all these amenities in Iligan, I don't believe
that the patronage will go to Cagayan de Oro City. Brad, gamay naman kayo itong oras at panahon karon, no? Guys, sa imong unsa kay imong mga panawagan, no? Especially in behalf sa Sangguniang Panglungsod o ngadto po sa Chief Executive, no? Ngadto sa Executive Branch of Government, unsa imong mga panawagan labi na karon mga panahon na naata sa situation nga murag matawag gid nato nga crisis gid kaayo ang liderato karon panahon na. Actually, ako panawagan, no? I would like to ask all the constituents of the people of Iligan to pray for Iligan. No? Ato na yung iyampo na actually, this is a matter of pride. The Sangguniang Panlungsod has lowered its pride already. Nainumduman nimo, ang last resolution nato diya sa Sangguniang Panlungsod nag-ingon on bended knees. Magluhod. Magluhod kami. On bended knees, no? Galuhod kami nga unta mao kini atong buhaton para may balaan nato ang direksyon sa siyudad Siligan. Willing ba nga itong Vice Mayor to meet the Mayor anytime kung magpatawag siya o probably an executive legislative meeting? Kay bawo man mo tanan o kung sa inyong Vice Mayor mailubon, kalma, stricto tanaon, dirubutan siguro. Di ba? Pag may natagon ba yun? Ang inyong Vice Mayor Siligan is very understanding, especially when it comes to working for the good direction of the city. Okay. Sige Vice Mayor, salamat kayo. Nahot na rin kitang oras sa atong programa. Sana dito idungag, no? Sige. 2 days ago, doon ako'y bisita. One of my friends, mga kauban ako, nga were staying in the high level of management in other big companies operating around the country. Doon ay pipila kanila nga nahimo na kong bisita sa Iligan, and I encourage them to convince their president, the owners of the companies where they are working, to invest in Iligan. And one good thing, doon na may isa nga may response according to him, they will be coming to Iligan, and he is asking me to find an area of about 2 to 3 hectares of land para maka-put up sila dito na i-put up ang ilang investment. So this is a good another di pa na ko isulti, no? This is a good news to Iligan na in spite of the political squabble that we are presently experiencing in the city, still Iligan is very attractive, no? Very attractive for investments, no? Considering that Iligan, murag, para na ko, pwede pa mang Iligan sa investment. Ulang pa kayo ang Iligan sa investment. Uguhon na uhaw pag yung kayo. Promising pa kayo nga ito siyudad Parana. Sige. Salamat kayo, Vice Mayor. Salamat kayo, Pastor. Salamat kayo, Brad. Sa padayon ng inyong gihatag, ining inyong Vice Mayor. Rest assured na ang Vice at Sangguniang Panlungsod for the city of Iligan will be trying its best. O mahimo, we can set the direction with the cooperation of everybody and will be working in unity for Iligan City. Okay, God bless you, Vice Mayor. Salamat kayo si Vice Mayor Roderick Marso. Ang atong Vice Mayor sa siyudad sa Iligan at the same time presiding officer sa Sangguniang Panlungsod. Wala na oras, Brad, sa atong programa. Sa kanalang sa atong station manager si Kuya Ramel Imburong, inyong mga lagads kangina City Councilor Ariel Parinio Anghay O City Councilor Bayani Ariola. Salamat kayo, may buntag Iligan. God bless Iligan. Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug gunahuna igluwatan sa nagdumala, iyan lamang ug labot ang mga kawani ug tagdumala ning sibihan RMN Iligan. Ito ang DXIC 7